Good day sir, today nga pala is magbibideo ako ng para sa final requirements sa subject na ito, Forensic Science, Forensic 2, Personal Identification Techniques. So kailangan lang is maglagay ng blindfold and mag-recite ng 30 items na natutunan sa mga lesson na tinuro ng sir. So number 1 is the Forensic Science. So pag sinabing Forensic Science is the application of scientific techniques. So pag sinabi nating application ng forensic science techniques, ito yung ina-apply natin dito, yung natutunan natin o yung mga kaalaman natin based sa or knowledge dito sa forensic science para ma-resolve ang isang investigation. And number 2, pangalawa is criminalistics. So pag sinabing criminalistic naman, it is the application of scientific methods naman. So dito na yung collection and comparison ng mga physical evidence na nakukuha sa isang crime scene. Number 3 is dactyloscopy. So pag sinabing dactyloscopy is the identification of person through examination ng fingerprint naman ng dalawang tao or ng suspect. So ayun. And number 4 natin is the polygraphy. So pag sinabi nating polygraphy, or polygraph or lie detection, so it is the system or the practice or of determining whether na kung isang tao ba is nagsasabi ng tama or nagsasabi ng mali based dun sa epekto ng lie detection. So dun sa lie detection machines, pero itong machine na to is hindi siya applicable for court proceeding. So number 5 natin is forensic toxicology. Pag sinabi natin forensic toxicology naman, ito naman ay medical and legal aspect of the harmful in human beings. So ito yung pag-aaral naman doon. And then number 6 is toxicology. Then pag sinabi natin toxicology naman, ito naman yung study or pag-aaral sa mga sintomas ng lason sa katawan ng isang tao. And number 7 is forensic anthropology. So, pag sinabing forensic anthropology is the study of skeletal remains. So, ito yung hinuhukay yung mga nasanuhukay ng mga bangkay. So, sila nag-aaral dun para malaman ng pagkakakilanlan ng bangkay na yun. And number 8 is forensic anthropologist. So, sino yung gumagawa ng paghuhukay o sa pag-aaral? Syempre, yung mga forensic anthropologist. Sila yung tao na gumagawa ng pag-aaral. So, and for number 9 is the forensic odontology. So, pag sinabing odontology is the science of is the application of a dental science or pag-aaral sa ngipin ng isang tao or ng isang bangkay para makilala. And number 10 is the DNA profiling. So, pag sinabing DNA profiling, ito naman yung process of determining an individual DNA characteristic. So, ang DNA nga isang tao, isa ding unique na kagaya ng fingerprints na makikilala natin na isang tao sa pamamagitan ng DNA na siya talaga kasi wala siyang katulad. So, and now, for number 11 is the mannerism. So, pag sinabi naman nating mannerism is the characteristic or movement of the body ng isang tao or ng particular person. So, ito yung mannerism na halimbawa is yung nakakasanayan nating gawi or lagi nating ginagawa. For example is hawak tayo ng hawak sa ulo, sa balikat, ganyan-ganyan, yung ganun-ganun. So, ayun. And next natin for number 12 is the gait. It is the manner ng kung paano tayo maglakad, kung ikaw ba isakang or etc. or whatever. So, gait ang tawag doon. So, for next number is dactylography. So, pag sinabi natin dactylography naman is the study of a fingerprint. And for next number, which is number 14. So, demographic. So, it is the study of skin markings naman. So, for number 15 is the portrait parle or tinatawag na mugshot or speaking likeness. And for next number 16 is the tattoo and scarification. So, pag sinabi tattoo and scarification is a permanent ink or design sa ating skin. So, and sa scarification naman is designed into skin tissue or dun sa mismong mismong hindi na siya
sa ibabaw ng skin, which is dun nasasakop or nasugatan yung ating tissue. So for next number is the photography is an art and science reducing an image by the action of live photography. So ayan, hindi natin ipapaliwanag masyado kasi alam naman ng lahat yan. By the action of life, create or produce the photo. So next number 18 is the fingerprint. So pag sinabi natin fingerprint is the composite of the ridges which appears in the surface or nakikita dito sa sa surface natin or sa ibabaw ng balat natin. Ayan. Then pag sinabi natin next number natin is the polydactyl. Is the more than 10 fingers in our hands or sa ating kamay. So mayroong sobrang daliri, isa, dalawa or isa, pero karamihan na isa lang ang sobra. So ang tawag doon is polydactyl. And then pag sinabi naman natin number 20 is next natin is the acrodactyl. Pag sinabi natin acrodactyl, ito naman yung born with missing fingers. Sinilang na kulang ang kamay, kulang ang daliri, which is ang tawag doon acrodactyl. So like sinilang ka ng simulan pagkabata mo is kulang ka ng daliri, isang tawag sa iba acrodactyl. So next number is number 21. So sa impression na tayo. So ano nga ba yun? Rolled impression. So rolled impression is the impression taken individually by rolling each finger from side to the another side. Yun yung tinatawag na rolled impression. Next number tayo is 22 plain impression naman. So plain impression is the impression made by stimulously or pressing the finger to the card. So ito naman yung ipinipress lang natin yung daliri natin or yung kamay natin sa fingerprint card. So ayun. Next number is the visible prints. So pag sinabi natin visible prints naman, this is visible without chemical treatment or nag-add tayo ng mga hindi tayo nag-add nun. Pinakikita na natin yung fingerprint. Next number natin is the Latin prints. So pag sinabi natin Latin prints, ito ay visible glossy or nangangailangan pa tayo ng application ng iba't ibang substance or chemical para makita natin yung fingerprint na naiwan sa isang bagay. Next number natin is the fingerprint ink. So fingerprint ink is the special forms of ink designed to dinsign siya para sa pagguha ng fingerprint ng isang tao. So ayun. Next number natin, number 25 is sa core. So, yung core ay tinatawag na or inner terminus, and siya din ay tinatawag na known as the heart, and tinatawag din siya na triradial point or pag sa board exam, sabi ng sir is pag hindi nakita yung inner terminus or known as the heart, so kailangan natin or din yung triradial point, yun ang isasagot natin kasi another definition ng core. Next number natin 26 is the delta or the outer terminus. So outer terminus, it is the point along the ridges formation na makikita natin pound of the center or near the center of the diverging tape lines. Ayun. Next number natin, number 27 is tao naman tayo. So si Alphonse Bertillon, sino ba siya? So si Alphonse Bertillon is considered as the father of dactyloscopy. Father siya ng father of fingerprint. Si Alphonse Bertillon. Next number natin is number 28. Si Professor Dr. Marcelo Malpighi naman, siya naman ang sinasabing grandfather of the fingerprint. And next number natin, number 29 is si Dr. Johannes E. Purkinje. Siya naman ang sinasabi ng father of dactyloscopy. Siya ang father of dactyloscopy, si Dr. Johannes E. Purkinje. And for the last naman is si William Herschel. So sino ba si William Herschel? Siya ang father of keroscopy, and siya din yung siya ang nagprint ng palms ng native. So ang kanunahan niyang
na print ng palad ng isang natives is si Rayajador Kunay. Yun yung kanunahang ni-print niya ang palm. So ang purpose nga pala nito is substitutes or pang-sub sa signature ng isang tao. So ayun, this is the binubuo ng Neurosite Use, binubuo ng 30 items. Thank you so much for Sir Jomel, and I hope po na mapanood mo itong video, and marami pa po ako natutunan sa lesson, sa inyong lecture. Pero so ayun, dahil 30 nga lang ang hinihingi sa na-recite, is 30 lang ang hinalam ko, pinag-aralan ko para yung ma-recite ko. Thank you so much po, sir.